Ayan po, i-video reaction ko po natin si Seo. Seo ang araw. Tingnan natin ang video, video reaction natin. Pero yun, meron na ring mga nagugulo rin din sa Pilipinas, mga komunista, sa Abra. Hindi din natin yan, mga po, mga Kim Jong-un in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong-un has vowed to build long-lasting ties with China. Sinabi ni Kim Jong-un na inaasahan niya na ang North Korea ay magpapatuloy na paunlarin ang matibay nitong pakikipagkaibigan sa China. North Korea at China ay nagsanib puwersa dahil sa mga hakbang ng United States of America na patibayin ang alyansa sa NATO at sa mga karating na bansa katulad ng Taiwan, Pilipinas at Japan. Ang China ay gumawa ng isang malaking hakbang para patatagin at palalimin ang ugnayan nito sa North Korea. Isang malaking hakbang ng China dahil nais niya na palawigin ang puwersa. Ayan po, pinapalawig na po ng China ang kanilang mga dapat sakupin sa North Korea. Nag-ano na sila, naghahanda. Magtatati ang dalawa. Ayan po. Laban sa mga kaalyansa ng United States of America sa West Philippine Sea. Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pangunahing legislador ng China ay nagtagpo sa lider ng Hilagang Korea upang palalimin ang kanilang ugnayan. Ayon sa dayuhang media, nagkita ang pangunahing legislador ng China na si Zhao Leji at ang lider ng North Korea na si Kim Jong-un sa Pyongyang noong Sabado upang patatagin ang kanilang bilateral na ugnayan. Si Zhao ang unang mataas na opisyal ng China na bumisita sa Hilagang Korea mula na magsimula ang pandemya ng COVID-19 noong 2020. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Kim kay Zhao na ang Pyongyang ay tapat na nakatuon sa pagpapatibay at pagsulong ng kanilang kooperatibang ugnayan sa Beijing. Nagsabi rin si Kim na sa taong ito, ang dalawang bansa ay magdiriwang ng ika-75 na anibersaryo ng pagtatatag ng kanilang diplomasya at magbubukas sila ng bagong kabanata para sa kanilang ugnayan. Bilang tugon, sinabi ni Zhao na patuloy na nagpapanatili ang China ng kanilang tradisyonal na pagkakaibigan sa Hilagang Korea at nagpapalakas ng kooperasyon sa kanilang kaalyado. Nagtungo si Zhao sa Pyongyang noong Huwebes para sa kanyang 3 araw na biyahe at layunin niyang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng taon ng pakikipagkaibigan ng China-DPRK na ginanap. Tingnan din po ang mangyayari sa Abra, mga komunista. Ano rin ang China rin yan, mga pakulo nila, mga komunistang grupo. Nagugulo sa Abra. Tingnan po natin. Bandang alas 11:50 ng umaga kahapon nang sumiklab ang engkwentro sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at miyembro ng CPP-NPA sa bahagi ng bayan ng Pilar Abra. Sa report ng AFP, nagpapatrolya ang 501st Brigade sa barangay Nagkanasan, Pilar Abra dahil sa report ng mga residente sa presensya ng rebeldeng grupo doon. Tumagal daw ng hanggang alas 7 ng gabi ang bakbakan sa pagitan ng militar at mga rebelde. Isang sundalo ang sugatan habang inaalam pa kung mayroong casualty sa panig ng NPA. Dahil naman sa engkwentro, mahigit sa 100 pamilya ang kinailangang ilikas mula sa Pilar Abra at katabing bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. Idineklara na ni Mayor Tyron Christopher Berona ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa bayan ng Pilar bilang noong Biyernes. At kung ating makikita, mga kaibigan, talagang nagpapalakas ang North Korea at Beijing, lalong-lalo na ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mas malapit nilang relasyon sa Russia. Silang tatlo ay sama-sama sa isang malaking kooperasyong militar. Sinabi ng Timog Korea noong Huwebes na ang biyahe ni Zhao sa Pyongyang ay maaaring magresulta sa ganap na pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakikita ng mga tagamasid ang posibilidad na si Kim Jong-un ay magbisita sa China sa huli ng taong ito para sa isang posibleng pagpupulong kay Pangulong Xi Jinping. Nagsimula ang Hilagang Korea na muli magpalitan ng komunikasyon sa China, ang kanilang matagal ng kaalyado at pinakamalaking ekonomikong tagapagkaloob sa limitadong paraan pagkatapos nilang buksan ng bahagya ang kanilang hangganan noong Agosto ng nakarang taon matapos ang mahigpit na pagsara dahil sa COVID-19. 1:16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo
upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Kaibigan, dinaig na ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan. Kaya sino man ang pinakamalakas dito ay wala na itong kwenta